magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Lord De Vera. Saluhan niyo kami muli sa isang oras na kwentuhan at balitaan. Ito ang show na walang umay, regardless of the size of the bite. This is Afternoon Delight. At hindi kayo mauumay sa kasama natin ngayon. Hiniram po natin siya mula sa programang Brunch ng One News. Magandang hapon sa iyo. Good afternoon, Angela Lagudzad Castro. Tita. Good afternoon, Tito Lord. Thanks for having me. Oo, alam ko, diba? Angela, na hindi kasing sarap lagi ng mga handa ninyo sa brunch. Ano ba yung sa inyo kanina? Kanina, cream puff. Every Wednesday, cream puff. Every Wednesdays? Every Wednesday. Bakit? Ano meron sa Wednesday? Yun yung nagbibigay sa amin. Yung ganon. sponsor every Wednesday. Buti pa kami rito bumibili. Bumibili kayo? Mayaman ka eh. Hindi ating, Yayaman yan ay sa ating executive producer, yan po ay salary deduction. Ay, ganun ba? SD. Yes. Anyway, so ano bang ano natin ngayon? Ba't mo tinanong yung ang pagkain? ating delight of the day, Tita Angela, ay... Wow. I can smell it from here. Ito yung paboritong pantanggal umay ng mga Pinoy, ang atsara. Atsara. Ikaw ba'y kumakain ng atsara, Tita Angela? Paminsan-minsan naman nag-aatsara ko. Pero usually pinapartner nga yan dito sa barbecue. Or any grilled meat. Paglilinaw lang po, ang delight of the day natin ay ang atsara, pero para may block, para may obstacle naman ika. Barbecue. Yun. Hindi pwede mawala ang atsara sa barbecue, no? Oo, hindi pwede. Kasi gusto ko sa atsara yung medyo maanghang-anghang. Correct. Diba? Yun ang masarap doon. Pickles, ika nga. Ang kadalasan ginagamit dyan ay yung papayang hilaw. Yes. Pero yung iba gumagamit sila ng ampalaya. Ano ampalaya? Yes. Labanos daw. Labanos, pwede rin. May konting carrots, ito, gaya nito. Yung iba nga naglalagay ng sili. Mga may sili. Para may contrast yung tamis niya. Diba? Ito kasi sobrang tamis, Angela. Kasi yung barbecue matamis niya. Pero yung mga ibang barbecue, let's say American style barbecue, mukhang matamis, parang matamis pero hindi. Hindi. May smoky effect pa talaga. Correct. At yung iba pa, no? Overnight halos niluluto sa smoke talaga. Sa smoker. Yes. Pero ngayon may nabibili ng smoke sauce. Alam mo ba yun? Pandaraya. Pandaraya din. Paano yung kung matigas yung meat? Yun lang. I-boil mo na lang para shortcut. Anyway, you're saying about our delight of the day. Yun. Yung ating atsara. Opo. Ano ka bang fast fact dyan? Alam mo, or fun ang mga Pinoy, in theory, no? Sa culinary science, anything na, yung mga palate cleansers are usually on the sour side. So, kunyari mga formal, mga dining, mga fine dining, yung kanilang tinatawag na palate cleanser ay kadalasan parang yung ice cream, hindi ice cream sorbet. Sorbet. Lemon sorbet. Okay. After every course, lalo na pag medyo matapang yung lasa. Yun na yung mga palate ganun. Cleanser na. Pero ilang lang siya. Konting scoop lang yun. At hindi siya yung... walang tamis kasi baka isipin mo dessert na eh. Oo. Sarap ba? Pwede ba rin ako makikain? Pwede. At mag-smile ka pagkatapos. Tikman natin. Iko-close up na direct yan. Sige, tikman natin. Pero dapat may kutsara para makuha natin yung mismong ano ba yan? Kulang? Nagreklamo. Ano ba ito show na to? Reklamo. Sa brunch ba may kutsara kayo? Oo, meron utensil. Balang araw, magkakakutsara din tayo. Pahiramin nyo nga. Alam mo, napapansin ko din. Sarap. Alam mo, nung bata ako, iniisip ko tagal na yun. Matagal-tagal na rin siya. Umaangal ako lagi kapag mas maraming fatty parts than the lean parts. Ngayon, even now. Baligtad. Mas gusto mo fatty fat? Fat is flavor. Ayoko ng fat. Kaya nga sa mga picturean, ito, tip sa mga mahilig magpag-group photograph, group photograph. Groupie. Yes. Kung gusto ninyo magmukhang payat, always stand in the middle. Sa gitna ka lagi. Oo. Tsaka, kung gusto mo magmukha namang malapad, nature na camera yan eh. Ang lente, no? Yeah.
Kung gusto mo naman magmukhang malapad, dun ka sa gilid. Kasi parang barbecue yan. Nasa dulo lagi ang taba. Di ba? Yes. Ay, okay, narinig ang parinig mo. Oo, di ba? So, para matikman natin yung mismong atsara. Baka gusto mo ng tinidor. Pwede na yan. Ang laki, no? Kutsara. Oo. Tikman natin. Pero tama ka, yung sinasabi mo sa picture din. Ikaw kailangan sa gitna. Pero pag nasa gitna ka, wag flat. Kasi mas hindi rin maganda yung angle. Medyo, hindi yung pag nasa gitna ka, wag kayong naka-like that lang. Photography class. Medyo tatagilid ka ng konti. Modeling, di ba? Oo, para medyo... Sa babae yan, isa lalaki. Aba, hindi ko alam. Find your dapat spot. Pa-side view. Oo, ng konti. Lagyan mo ng konting angle para merong... akala ko naman kaya sumaside view yung mga babae para magkasya lahat. Ay, so, hindi pala yun. You learn something new every day. Ginawa ng sabaw ni Angela yung Sara. Pengang kanin. Your wish is our command. Ilang rice cooker ba ang kaya? Ano muna tayo ngayon? Isang bowl muna. Okay. At ito mga kailangan magpa-rice Feeling cooker talaga. Feeling ko nagugutom na rin yung mga nanonood sa atin. Hello po sa inyo. Kung di pa po kayo kumakain, kawawa naman kayo. Pero sigurado ako, nako, ito ang mga kailangan magpa-rice cooker. Dahil may good news tayo sa araw na ito. At itong mga ito ay dapat magbaon ng kanin o ng bigas. Dahil mamaya baka kung anong klase yung mahanap nila doon sa Europa. Ito po mula sa Philippine Sports Commission. Ano kaya ito? Ito na nga ang good news dahil 2 more Filipino athletes have qualified for the Paris Games. Yan po ay sina Lauren Hoffman at John Cabang Tolentino para sa athletics. This means the Philippines now has a total of 22 Olympians for the 2024 Games. So, isa-isahin ko sila, Lord, yan po ay sila, of course, si EJ Obuena sa pole vaulting, si Nesty Petesio sa boxing, of course, another one sa boxing, si Carlo Paalam, and si Yumir Marshall. Kasama rin po dyan sa boxing category si Ira Villegas at saka si Hergy Bakiadan. Tapos, if you wanna know kung sino sa gymnastics, of course, we have Carlos Yulo, we have Alea Finnegan, Levi Rui Vivar, and Emma Malabuyo. At doon naman sa weightlifting category, si Vanessa Sarno. Dadagdagan ko pa yan, Tita Angela. Go ahead. Pasok rin sila Elrin Ando ng weightlifting pa rin. John Seniza ng weightlifting pa rin. Si Giovanni Delgado ng Delgaco para sa rowing. Si Sam Katantan para sa fencing. Bianca Pagdanganan for golf. And another golfer, si Dottie Ardina. Kayla Sanchez naman for swimming, and another swimmer, si Jarrod Hatch. For judo, si Kiyomi Watanabe and si Lauren Hoffman. Again, kaya na nabanggit for athletics. And number 22, John Cabang Tolentino para sa athletics. Kapalakpakan natin lahat yan. Totoo. Parami ng parami. Parami ng parami, ha? At saka, syempre, nakikita natin ngayon, this time around, for the very first time, makikita natin yung journey nila. Diba, a month before the Paris Olympics, yung journey nila when it comes to training, diba, yung paghahanda nila para nga dun sa kanilang laban. Correct. Dito yan makikita sa Signal TV. Of course, dito lamang po. At nasa Metz, France, ang ating tita Denise. Oo. Denise Tan para i-monitor lahat ng yan. Kahapon, nakausap namin Nakausap siya. niya rin siya yesterday. Oo, tinatanong namin siya kung nakapagkanin na ba siya. May mga mahanap-hanap naman. Maliliit yung portion, di ba, ng pagkain sa Paris? Pero nasa Metz pa siya. Ay, oo nga pala. Oo nga so, mga 1.5 hours by train. Pero hindi sila nagmamadali. Yung ibang channels nandun sa Paris. Nandun yung correspondence. Pero tayo, we are where the action is. Of course, of course. Makakausap ba natin siya today? Hindi pa? Hindi. Hindi. Oo. Baka tulog. Hindi, umaga doon usually Oo. Okay, sige, let's continue yung ating usapin nga dito sa Paris Olympics. Dahil meantime, Filipino weightlifter Vanessa Sarno is going all in and all out for Paris. This is her first time to qualify for the Games, and for her, there's no room for mistakes between now and her actual competition. Now, here's the story.
Another day of intense training came to an end today, and we were given the opportunity to focus on the youngest member of our Philippine Olympic weightlifting team, Vanessa Sarno, who qualified for the 2024 Paris Olympics after an outstanding performance during the women's 71-kilogram event of the IWF World Cup in Phuket, Thailand. We asked her if she feels any kind of pressure after that competition last April, and knowing that her sport produced the lone gold medal for the country 4 years ago. Hindi po siya pressure, parang mas naging motivated po kami at saka inspired na makapag-perform ng mabuti sa Olympics po talaga. Alam mo, yung parang mas determinado po kami na gawin yung best namin sa Olympic stage po. Vanessa, who is a first-timer, also approaches this Olympics with a very unique perspective and mindset that not many young athletes may have. Yung iniisip ko po kasi, ito yung last na Olympics ko. Like, hindi ko po iniisip na may next. Kasi ayoko maging kampante na okay lang na mag-fail ako dito kasi bata pa ako na kaya ko pang mag-next Olympics, kaya ko pang mag-perform dun na lang sa next Olympics, ganun. Yung ano ko po is, dapat maganda yung performance ko dito. Dapat makapagbigay ako ng karangalan sa Pilipinas. Kasi last na to, wala nang next na Olympics, ganun po. Vanessa has always been known to have a very playful and childlike demeanor, always smiling, always laughing, always singing. But don't mistake that as her not being serious. She is laser focused on the goal of finishing strong in Paris 2024 for herself, for her family, and for the flag. Reporting from Metz, France, I'm Boom Gonzalez. Thank you, Tito Boom Gonzalez. Samantala, silipin naman natin ang ilang storya sa social media. Okay, dalawang headlines Ito. from CNN.com. Okay, first... Ito ha. Wait. Pinag-aralan ko to kanina eh. Bakit Sige lang, ayaw lumabas? iba pa yung pinapakita sa screen. Okay, sige. Most voters think Democrats have a better chance of keeping the White House if Biden is not the nominee. Yan po ang isang, lumalabas no, na sentimiento. According to a recent CNN poll. Okay. So, yan po ay para sa mga Democrats. After last Thursday sa Amerika, last Friday sa atin, after that performance na sinasabi ng iba na medyo painful daw. Parang nasaktan din ako for Democrats. Pero sabi nila, yung umariba, kung kailan umariba si Biden for a short period of time, patapos na rin naman yung debate. Diba? Sabi. Yung debate. Pero meron pang isa sa September. Pero, okay, the same report din, Angela, sinasabi ng isang nanguna dito sa research na to, no? Na walang epekto yung debate last Friday. Kung paniniwalaan mo ay it's always trailing pa rin si Biden kay Trump, ano? At kung let's say 47%, itong survey na to was conducted among registered voters. So 47 si Trump, si Biden nasa 43. At consistent siya mula nung early this year na nagtitrail pa rin talaga. At kung tutuusin mo, o baka konti lang nanood kasi nung debate na yon, dapat mas mababa pa kung tutuusin mo. Ngayon, kung totoo itong sentimentong ito, may ilang historians na kumukontra sa idea na ito kasi ang pagiging Joe Biden daw is all about overcoming adversities regardless of how big it is. Let's say, maraming trahedyang nangyari sa buhay niya. Yes. Was able to overcome it. Namatayan ng anak, aksidente at asawa. Tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy pa lang siya. Oo, ano pa ba? Tsaka siya syempre, yung unang naaalala ng tao, yung unang debate nila ni Trump, na nilampaso niya si Trump. Kaya nga siya nanalo, di ba? So, yun yung isa sa mga, na-disappoint sila dito sa pangalawang Kasi hindi na yan daw yung Biden na nakilala nila before. Baka robot Biden to, hindi kaya ito, Angela. Hindi naman, Si Trump, AI. si Trump will always be Trump. Yes. Okay.
yun nga sabi nila, Lord, di ba? At during the debate, Trump has been Trump. No? Yes. Kaya there's no news about it. Kaya mas marami lang news ngayon about Biden because that's not the Biden that we knew. Ang sinasabi nila, it's not that Trump trumped Biden. Ano? Hindi na nilang paso sa debate. It was that si Biden was not performing as expected. Yes, exactly. At Kasi, of course, yung age nga ang tinuturo nila. Pero the next day, ewan ko, napanood mo yung Angela. Ano? May speech siya sa North Carolina, ibang Biden naman yung Ibang napanood Biden. natin. Kasi nga gabi yung debate nangyari. Oh. Ito umaga. And this time, si Biden, ibang klaseng energy pinakita at may prompter pa raw kasi siya. ayun. And dito kasi ang sinasabi nila doon sa naging parang atmosphere ng debate the last time, supposedly in favor for Biden kasi i-mute yung mute yung Yes. yung microphone kapag hindi ikaw yung magsasalita. Tapos there was no audience which Yes. is parang less ang tawag doon, mapofocus siya, makakapag-focus siya. Lessons Diba? learned Yun. Kaya from the first debate. From the first debate. Ang tendency Ang kasi, problema- Angela, si Trump was talking over Biden. Yun. While Biden was talking, kung anong pinagsasabi nito si Trump. Exactly. So, yun ang nangyari. At Kaya ang mukhang tanong dyan, dapat ba umattend na sila ulit ng sa susunod na debate? Well, kung ako si Trump, nakaisa na ako eh. Bakit pa ako? Baka mamaya matsambahan pa ako. Kasi before this debate, Angela, ewan ko na kakarating sa'yo, ang Republicans at ang right-wing media, led by Fox News anchors, pinagkakalat nila na, baka ibang Joe Biden ang baka may substance daw na tinitake si Biden, kaya iba yung pagiging hyper niya as seen in the State of the Union speech noon. So, may pagganon silang jacked up Joe nga ang tawag daw nila. So, hindi nila alam. Baka umi-score siya sa anak niya, si Hunter Biden. Ano? Yun ang hindi natin alam. Pero yun nga kasi we've seen also a lot of videos ni Biden na yun nga, yung medyo space out siya, hindi niya alam yung ginagawa niya. And this would really attribute dun sa kanyang age. Yun ang sinasabi. Alam mo yung sinasabi nila na, naku, isang bolate na lang yan. Isang bulate na lang ang hindi pa pumipirma. Oo. Ito, siguro mga 2 hagdan na hindi nakikita. Ako, lalong-lalo pag bumababa ng Air Force One. My God! Sa debate stage nga lang eh. Yung inaalalayan siya ni Jill Biden. Yes. Those are just 3 steps, Angela. Literally, 3 steps. Pero, tapos yung lakad niya na parang alam mong, hindi siya yung gate ng someone who's in control of his body. Plus, di ba, he's supposedly, he is the President of the United States. Power country yan. So, kailangan natin ng someone na, yun yung sinasabi ng mga Democrats, no? Isa pa dito sa mga pinag-uusapan sa trending. Baka daw po pwede. Iba na lang. Iba na lang. Nakaw. Mag-step aside daw si Biden. And I've seen several news article about it. Yung, sige, mag-step aside siya. Sino ba yung next na po pwede? May ilan silang tinuturo. Oo, meron silang ibang tinuturo. Si Vice President Kamala Harris. Pero ito, okay, let me say lang na mas mababa ang poll number si Kamala Harris kaysa kay Biden. Oo, yeah. One thing going against her. Yes, Pero of course. Natural successor, pasok si Kamala Harris. Oo. Sabi nila, parang they showed some percentage, parang if kung ikukumpara siya between si Trump 47, 45% si Kamala Harris. Correct. Kung sakaling, let's say, mag-step aside itong si Biden. Pero overall kasi sa Democrat Party, number 1 pa rin si Biden, di ba? Pero alam mo, Angela, may ibang observers nagsasabi na nung pababa lagi yung mga poll numbers ni Biden, pre-election, pre-campaign era pa. Si Harris, mukhang umiiwas pusoy at lumalayo, parang consciously nilalayo niya yung sarili niya kay Joe Biden. Are you sure? Oo, Talaga hindi ba? dapat ganun, di ba? Di ba dapat kasi tandem sila eh? Tandem kayo. At Partner, kung binabanatan ng mga suportahan. tao si presidente mo, i-defend mo siya. Parang Ito, yung hindi. ginawa ni actually isa dun sa mga titignan nila na po pwede kong mag-step aside. Itong si California Governor Gavin Newsom. Nakita mo na ba yung Tito Gavin mo? Oo naman, matipuno. Di ba? Tapos Artistahin. artistahan. At nung in-interview siya right after the debate, siya yung parang pumorma na pinagtatanggol si Biden. May narinig ba tayo kay Harris? Nagtanggol? Parang wala, no? Halos wala. Wala eh. Si Obama pa nga buti nag-tweet eh. Oh. Di ba? Wala.
At least sila, Nancy Pelosi, top Democrats. Oo. Yan si Except for Newsom, the sabi ni VP. Newsom, sabi niya, let's not focus on it. There are a lot of things we should be focusing on. Let's move forward. Ganyan-ganyan sinasabi niya. And it doesn't, parang sinasabi niya na hindi pa rin nawawala kung ano yung mandate ng Democratic Party sa election na ito. Gavin Newsom kasi, kung i-google po ninyo, no, isa sa mga hindi siya swing state. Pero ibig sabihin, California, kumbaga, it's a Malaki cultural yan, center. oo. At itong Gavin Newsom ay malapit kay Biden, talagang Democrat, kung Democrat lang ang pag-uusapan. Hardcore talaga siya. At ito, tawag dito, alam mo, pwede mo siyang ilagay sa action film. Pwede ba? Kasi nga yung itsura niya, matipuno, matangkad, artistahin, di ba? Tangkad, tama. Di ba? Matangkad siya eh. Pero itong sinasabi yung iba naman, no, other things are looking at it on a different perspective. Itong si Kamala Harris, sinasabi na baka po pwede rin because she's a woman. Wala pang ganun na nangyari sa history ng US. Wala pang naging babaeng presidente. Baka sakaling siya na. Tapos ano pa siya, of different race descent. Diba? Tapos, she belonged before in minority, diba? Minority naman ngayon, ang talagang umuusbong ngayon. So, a lot of people are saying na baka naman meron siyang ma-contribute. Yun ang sinasabi na. So, a lot of people are talking about it as well. Pero marami pa rin bahagi ng Amerika, Angela, tandaan natin, na ito nga, yung mga numbers ni Trump, sinasabi nila, ito ay higante ng matagal lang nananahimik na kumukulo-kulo dahil sa mga ibang kulay na dumadating sa kanilang bansa. So, hindi natin alam. Abangers na lang tayo sa mangyayari sa US. Ang ilan pang tinuturo ay yung governor, halimbawa, ng may dalawang babae. May dalawa ito ha. At Nakita ko yan eh. Isang, of course, yung Michigan governor, Gretchen Whitmer. yan. Unang binabanggit lagi yan si Gretchen Whitman. Si... May isa pa. Na babae? Yes. Wala na hindi ko na nakita. Pero ang next dito ay si Shapiro eh. Di ba ito yung unang lumakas? Tapos biglang doon. Okay. I remember that. May isa rin binabanggit sila, of course, si Cory, governor ng, yung, kalbo siya eh. Black guy, Cory something. I forget the surname. Pero may isang black... yung Cory na yan. Yan yung sinasabi Cory Booker. Cory Booker pala. yan yung parang umangat-angat before. Pero hindi ko alam kung ano kasama siya issue nun, eh. sa mga primaries. Tapos si isa, nangyari ito, medyo lumutang lang yung pangalan niya sa national scale nung nagkaroon ng aksidente sa bridge. Doon sa Baltimore, ang governor nila. At ito mukhang sundalo siya. Mukha talaga siyang... Alam mo yun? Mukhang pwede niyang... Pangmalakasan. Pulbahin si Trump sa isang kamay lang. Ganon ang dating easy ka lang dyan, Tito Lord, kasi marami pa tayong mga social media issues. Ika nga na Democrats, move on. Move on na tayo, di ba? Abangers tayo sa mangyayari dyan sa US. But ito muna, punta muna tayo sa Vatican. From US, let's go to Vatican. Naalala mo ba to? Nangangamoy. Carlo Acutis. Yes, nangangamoy na magkakaroon tayo ng, for the very first time, ng isang millennial na santo. Yes. Bakit ba millennial? Ano ba yung description sa kanya? Bakit millennial saint ang tawag sa kanya? Kasi apparently pala... Batang-batang pinanganak. Batang-bata. Tapos parang dubbed as patron saint of the internet and God's influencer. Because he created a website documenting Eucharistic miracles and Marian apparitions. Wow, ha? Diba? At siya'y pumanaw sa sakit na... Leukemia sa edad na, 17? Mga gano'n. Born in 1991 and died 2006. At anong nationality ni Carlo Acutis? Ano ba nationality ni Acutis? Alam mo, sa tindig pa lang niya, sa ng ilong at apelido, parang Italiano ito. Italiano siya. Daya na itong mga Vatican na ito, no? English-born Italian. English-born Italian. He also reportedly defended schoolmates from bullies and used his money to help the poor. So, canonization na siya. Kasi di ba 3 steps yung ginagawa nila dyan for sainthood. At nauuso Veneration, beatification, and now canonization. At nauuso ngayon yung mga fina-fast track para maging santo. Yes. Dahil lalong-lalo na raw sa panahon na medyo nawawalan
ng younger population, ang church, ang Catholic Church. This is a way daw of, parang siguro trying to win them back. Na look, meron ka edad ninyo at hindi kailangan yung mga dusty old, may mga balbas sa mga ganyan-ganyan. Parang making it parang relevant or may connection sa mga batang henerasyon. So, kunyari, kailangan mo ng mas mabilis, kunyari, na pag-load ng website. Do you pray for Saint Patron Saint Carlo Acutis? Carlos Acutis. Pero paano kung meron kang nakabukas mga extra tab na hindi mo dapat buksan? Wag ka mo, Para mapigilan mo i-X yun. mo na agad yun. Oo. I-X agad? Oo, X mo na. O sabihin mo rin, tawagan mo din siya, Patron Saint of the Internet, please help me. 'Di ba na hindi ko napuntahan tong mga hindi dapat na sites. Paano pag nag-automatic load kasi naka-bookmark lagi? Pa-reformat mo yung computer mo. Let's say, tatype ka pa lang, di ba? Dami mo namang problema. Gusto mo pumunta ng Poland. Oh. Gusto mo makita yung nangyayari doon, di ba? PO. Tapos auto-load agad. Iba yung pinuntahan niyang website. The PO din ang simula. Alam mo, if there's a will, there's a way. Kung ayaw mo talaga puntahan yun, gagawa ka ng paraan na hindi yun puntahan. Saint Carlo Pero kung Acutis. gusto mo, gagawa ka pa rin dahilan para puntahan. Block these websites na may pangalan ng credit card mo. Alright, sige. Ito pa ha, meron pa ako share sa iyo. From nako. Vatican, oh my gosh, let's go to San Juan. Boy Dila. Santo rin naman, di ba? San Juan. Wata-wata pa Oo, rin. naalala mo to, si Hindi ko napanood yung video Boy pero Dila. narinig ko lang yung mga balita. So for context lang, itong si Boy Dila, ano ang pangalan niya? Something Mr. Castro. Castro din apelido niya eh. Mga Castro talaga ngayon, no? Lexter Castro. Lexter Castro. Yan. So ayan yung, for context lang doon sa viewers natin, yan yung nag-trending na video na dumidila siya, di ba, habang nag-spray siya ng water gun doon sa mga motorista during the Wata Wata Festival. So, dumating yung, kumbaga, ang dami ng mga memes no, about him at talagang binabash na siya. So, ito daw naka-apekto sa kanyang mental health. Pero humingi siya ng sorry. Pero Tita Angela, sabi ng mga authorities ng San Juan, wala raw kaso ito. Wala. Walang pwedeng ihabla sa kanya, no? Yes. Kasi wala raw siyang nilabag na batas. Wala. Pwera na lamang kung sabihin na nalabaw ng rider na binasa na meron siyang nasirang cellphone o Yes, nasirang mga laptop. laptop or ibang electronic Exactly. equipment. Unless there's someone who will file a complaint against him, then Yes. magkakaroon ng kaso. Otherwise, wala. Okay. Kasi daw, tinotroll na siya ngayon. Tinutroll na, binabash na siya. At hindi lang yun. Nako! May dumadating ng mga pagkain sa kanya. Mga ordered, mga delivery. nga. At sa kanya pinababayad. Pinapabayad. Na hindi naman niya in-order. Kawawa naman. Ang problema, ibang address yung ano. So, nahahassle yung ibang tao. Kawawa din naman yung iba, lalo na yung mga riders na wala namang kinalaman dito sa gulo na ito. Pero, Tito Lord, ito muna, pakinggan muna natin yung itong apology no, ni Lexter Castro, aka Boy Dila, sa kanyang apela sa mga bashers. Sige nga. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga nasasabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Sa mga nagbabanta po sa akin, hindi ko na rin po maiisip kung ano po, nai-stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin. Ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Yun, umiiyak na si Yun, Boy naiyak Dila. na siya. So, yung kanyang paghingi ng sorry ay katabi niya kasi si San Juan Mayor Francis Zamora. Makita mo yung mga braso ni Mayor. Mag-sorry ka. Humingi ng sorry kasi nagsalita pala si Kamala Harris immediately defending Yes. Joe Biden sa debate. Sorry po. At thank you kay Tito Joey Francisco. Oo. For the correction. Pero ang importante, solid ang Democrat, sabi nga nila. Pero hardcore yung ano eto'y basa-basa lang. Pero alam, nabalita mo ba sa Wata-Wata, yung may muriatic acid raw? Oo, yun yung Hardcore sasampahan yun. ng kaso kasi muriatic acid ba naman yung
isaboy sa'yo. Tapos, there are a lot of stories din about this Wata Wata Festival. Claiming na nawalan sila ng trabaho because of this festival, nabasa yung mga laptop nila, etc. Yan ang mga stories nila. Kaya, di ba sinasabi nila, baka it's time na to revisit itong festival na ito at gumawa ng mas maayos na regulation regarding this festival. Kasi you've seen also yung sa mga videos sa pinakita na minubuksan pa yung pintuan ng mga motorista na mga nasa sasakyan, tapos saka sila babasain. Talagang pinipilit na basain. Ako, number one lang for me, sige, mag-ano kayo, mag-celebrate kayo ng inyong festival. Pero for me, yung mag-aksaya ng tubig, pero that's a no-no. Or baka pwede transferable naman. Paano transfer? Gawin nila doon sa mga bandang Navotas at yung mga area na walang tubig. Pwede rin. At or dapat iurong nila bandang April. Oo. Or Pero May. alam mo, Yung mainit. Oo, pwede rin. Pero yun na nga, nagkakaubusan nga ng tubig pagka dry season, 'di ba? Remember kung hindi pa tayo umulan ngayon, yung water level natin sa mga dams, medyo luminipis ang supply at that time. Pero yun nga, actually before nung bata ako, matagal na rin yun. Mukha naman. Naka-experience ako ng water festival. Mukha naman. Binasa ka rin. Oo, before sa Laguna naman, yung parang sa San Sebastian yung festival. Masaya naman talaga. Pero at that time, syempre, immature ka pa noon, hindi mo pa naiisip na kailangan magtipid ng tubig, ganyan. Nakikibasa ka rin. Nakikibasa din ako. Masaya siya. Pero hindi namimilit ng tao na, hindi naman kami nang didila ng tao. Ito bang yung rider ba nakiusap siya na huwag siyang basain? Ha? Yun Anyway, yata kasi mga riders natin, di ba, init, lamig, tas basa, magkakasipon ng yung iba dyan eh. So, Alam mo, feeling ko, Angela, mangyayari dito, may mga designated na mga mambabasa ang mangyayari, no? ganon, Tingin mo? pwede. Oo. Parang ito lang, as sanctioned by the city government, sila lang ang pwedeng mambasa. Pwede ba yon? Pwede. Or merong area lang talaga kung na pwedeng magbasa. Or kung merong motorista magsabing wag galangin. Diba? Oo. Pero tama ka dun sa sinabi mo eh. Baka yung rider, pawisan, nababasa, baka magkasakit. Diba? Kamusta naman yung health niya? But speaking of health, let's go to Department of Health. Galing mo, no? Galing ng natin talaga. DOH is studying name change. Anong masasabi mo dito? Bakit kailangan daw? Bakit naman pinag-iisipang palitan? Anong problema ba sa Let's sa do DOH. it. Ayan. Oo. Gusto daw nila Department of Health and Wellness. Aba! Sound idea. Bakit naman? Kasi sabi ni Secretary Ted Herbosa, di ba? Health is defined by the World Health Organization Charter as a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Yun na yun, di ba? Yun na yun. Department of Health, anong problema ron? Feeling ko, baka Hindi ba, gastos if lang. you're healthy, you're also well. Ano tingin mo? Pwede rin. Pero sabi kasi ng ibang doctor na nakakausap ko, not necessary. Okay. Kasi you can talk about health, pero may mga times na iba pa rin yung wellness ng buong pagkatao. Pero isipin mo to, sa DOH, sa DOHW, mahirap, no? does not roll naturally. Logistically speaking naman, Tito Lord, iniisip ko, kanina pinag-uusapan namin ni Diego, if you're going to change the name of the department, edi ano ka pa, magpapalit ka, di ba, magastos, papalit ka letterhead, yung mga sa IDs, etc. Yun yung iniisip ko, yung gastos importante ngayon, di ba, matugunan yung mga hinihingi ng healthcare workers natin, specifically yung mga nagtrabaho during the pandemic na until now ay usapin pa rin yung budget na ma-release para sa kanila yung... Inuungkat na yung mga nakaraan. Alam mo, ayoko na nga mag-ungkat. may proposal din ako, lalong-lalo na para siguro sa mga, kung mga doktor na sabihin natin medyo ayaw pang manahimik ng mga damdamin. Bakit? Department of Medicine. DOM. Parang iba yung alam ko na DOM. Okay, time out muna tayo mga kapatid. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News.
Ako po si Lord De Vera, kasama po si Angela Lugonzad Castro. At ito ang barbecue natin. At Achara. And here's a quick rundown of some stories on One News this Wednesday, July 3. The Philippines and China have agreed to de-escalate tensions in the West Philippine Sea. The DFA says Beijing and Manila have agreed to restore trust amid recent incidents in disputed waters. But while there is progress on developing measures to manage the situation, the DFA said, quote, significant differences remain. House Speaker Martin Romualdez is reportedly in favor of strict regulation over total ban against pogos. In a radio interview, Romualdez said the ban should be imposed only on illegal pogos. He added a total ban would only drive them underground. The Vatican has called for a peaceful resolution to the conflict over the West Philippine Sea. It has also deferred to local bishops on the issue of the divorce bill. The statements were made through Vatican Foreign Minister Archbishop Paul Gallagher, who is currently in the country. He is now set to attend a meeting with the CBCP in Mindanao today. Now, Metro Pacific's toll arm, MPTC, and its partner Singapore's GIC are investigating $1 billion or roughly 58 billion pesos for a 35% stake in the Indonesian state-owned toll firm Jasa Marga Transjaswa Toll or JTT. Now, JTT is a subsidy of leading Indonesian toll road operator Jasa Marga, operating a network of 13 toll roads covering West Java, Central Java, and East Java. MPTC says this investment will fund Jasa Marga's toll road expansions across Indonesia and Southeast Asia and enhance its investment portfolio. The investment agreement was signed Friday, led by MPIC Chairman Manny V. Pangilinan, MPTC President and CEO Rogelio Singson, and other Metro Pacific officials. This addition will boost the company's portfolio to 1,130 kilometers connecting various economic zones in the Philippines and Indonesia. All right, in the meantime, the Philippine Eagle Foundation has released 2 Philippine eagles, Carlito and Uswag, in Norauen, Leyte. The last sighting of Philippine eagles in the area was in the year 2013. Okay, let's talk about that with Philippine Eagle Foundation Director of Operations, Dr. Jason Ibanez. Sir, good afternoon, sir. Lord po and Angela. Good afternoon. Hi, Lord and Angela. Good afternoon. Sir, ano po ba yung pinaka-goal ng PEF with the release? Tsaka bakit po sa Leyte? Yes, so ito pong release natin ng Philippine Eagles sa Leyte ay part ng isang comprehensive Philippine Eagle Conservation Program. Ang layunin po nito ay ibalik ang population ng Philippine Eagles sa isla ng Leyte na apparently po ay nawala at naubos dahil na rin po sa epekto ng super typhoon na si Yolanda. So gusto nating, sapagkat meron pa pong mga natitirang magagandang gubat sa Leyte, gusto natin ibalik ang Philippine Eagle para makatulong sa pagdami ng kanyang populasyon. Opo. Okay, it turns out ang Leyte ay isa lang po sa 4 na mga areas na identified na kumbaga tahanan ng ating eagle, sir, no? At meron ko yung monitoring system pala na nasusundan nyo, malalaman ninyo kung saan sila nagpupunta. Pero, sir, halimbawa, paano kunyari yung mga panganib gaya ng yung mga may mga shot, yung mga airsoft, mga ganyan, yung mga namamaril, sir? Yes, totoo po yan, Calord. Ang isang banta sa buhay ng Philippine Eagles ay ang pamamaril at pamimitat. Kaya't bago po natin pinakawalan ng Philippine Eagles, tayo po ay gumugol na 10 taon para i-prepare ang mga communities within 6-kilometer radius ng ating release site. Inisa-isa po natin ang community, ang mga local government units, kinuha po natin yung suporta nila. At sa isang community po na host natin ng release, ang Barangay Cagpana, na siyang tanging entry point po sa release site sa Marabong Watershed. Talagang nag-invest po tayo sa livelihoods, education campaigns at
pagbuo ng mga forest guards, no, pag-train at pagbuo ng mga forest guards group para pangalagaan ng Philippine Eagle. At of course, tinignan po natin ang dami ng pagkain, no, mga wild animals sa Marabong watershed, saan po siya na-release. Pati po mga suitable nesting trees at lahat po ay nasatisfy ng ating release site. So kami po excited sapagkat ika nga inaibalik natin ang Philippine Eagle sa Leyte at ito pong dalawang eagle ay ang unang installment ng 5-year release program at ang total eagles po na i-release natin ay 18 or 18 Philippine Eagles. Madami-dami din yun. Sir, marami pong nagtataka, sir, sa low fertility rate, halimbawa ng mga Philippine Eagle. Saan ho ba nagmumula ang problema? Kulang ho ba, let's say, sa pakikinig ng Barry White para may sexy time sila? O dapat ba pag-inumin ng mga, alam mo yon, mga Bravo, mga ganyan? Matagalan. Sir, opo, kung pwede sana ma-induce natin kung meron payag. Opo. Well, ang sa pong challenge kasi sa Philippine Eagle ay naturally mabagal po silang tumamin. Isang itlog lang po every 2 years. Wala po tayong pwedeng gawin dyan. It's their natural breeding potential. So, importante po na manatili ang mga Philippine Eagles in the wild. No? As many eagles as possible na kailangan natin protekta. Philippine Eagles are also very monogamous, no? Yes. They're Ayun. made forever po sa Philippine Made Eagles. forever. Kaya importante po na ang lalaki at sa babae ay manatiling buhay, protected para tuloy-tuloy po yung kanilang pagdami. So yun po ang ginagawa ng release project. Tayo po ay kumuha ng mga Philippine Eagles from Mindanao. Mga surplus po, no? Ang Philippine Eagles po kasi is very territorial. Yes. Isang pares ay nangangailangan ng an average of 7,000 hectares 13,000. of forest. Kailangan malawak yung so, nila sa gagawin. Mindanao, sa tingin po namin, occupied na po lahat ng habitats. Pero meron kang mga immature birds. No? Ito po yung mga naghihintay na may mabakanting territory. At sila po ay nilipat natin sa Leyte para sila naman ang maging founder population sa Leyte. So again, for a critically endangered species like the Philippine eagle, each individual po is precious and that's what we're trying to do, save each individual Philippine eagle through what we call itong translocation. Sige, go. Hindi, tanong ko lang kasi aside from Leyte, sabi nyo nga po sa may bandang Mindanao, medyo marami-rami na sila doon. But aside from Leyte, meron pa po ba tayong other parts of the country that you think na mas okay na ma-release doon sa wild yung mga iba pa nyo pong eagle? Yes, Angela, no? Now na na-release natin sa Leyte, we're also looking at areas in Luzon, no? Such as the forest of Zambales, no? May historical eagle sightings dyan, but we think dahil na rin sa shooting and hunting, naubos na rin po ang Philippine eagles dyan. Meron din po tayong bakating habitat sa Subic, sa Bataan, sa Mount Banahaw, sa Quezon, and of course sa Bicol Peninsula. So yung pong mga excess na Philippine eagles natin, yung mga walang teritoryo na palutang-lutang lang, sila po yung madalas mabarel at trap, no? Sila po yung nahuhuli. So ang gagawin po natin, ililipat natin sila sa mga safe places, protected areas, para sila ay lumaki, mag-mature at makakontribute, no, ng offspring sa ating population. And then nabanggit niyo po kanina sa Lord yung paglagay ng GPS trackers, no, yung mga transmitters. So bawat eagle po na nire-release natin ay merong GPS tracker para malaman po natin saan sila pumupunta at matulungan natin sila na para hindi sila mabaril at masaktan ng mga kapwa nating Pilipino. Pag papunta na sa karinderya yung GPS, medyo delikado na yun. Oo, medyo kakaiba. Sir Jason, okay, ang Philippine eagle, di ba, once upon a time, this was known as the monkey-eating eagle. Tama, no? Yes, totoo po yan. An old name. Ngayon ba may sapat tayong mga unggoy para makakain ang mga eagle natin? O ano bang alternative nila? Prey. Well, yun po, no? Ang unggoy po ay primary food item niya. Pero meron pa siyang additional na mga 15 species na animals na kinakain. So andyan ang palm civet, o yung pong milo sa Bisaya, ang mga hornbills po or kalaw, pinakain din niya. Mga cobra, no? Yung dalawang klase ng cobra, Philippine cobra at saka king cobra, mga pit vipers, mga daga.
So I guess yun din ang reason kung bakit pinalitan yung pangalan from Monkey Eating Eagle to Philippine Eagle kasi nga, of course, marami pa siyang species na kinakain. So we think na enough po yung pagkain ng Philippine Eagles. Ang challenge lang po talaga natin is shooting and hunting. And of course, yung deforestation. Kasi yun nga po, no, sa amin pong estimate, maaaring noong unang panahon, dumating si Magellan dito sa Philippines, 90% total land area ng Pilipinas ay gubat. No? Yan po ang ating ancient vegetation. Pero dahil naputol po ang kagubatan, 20% na lang ng total land area natin ang gubat, nabawasan from 2,000 pairs, potentially 2,000 pairs across the archipelago, to only 392 pairs. Kaya po siya critically endangered. Ibig sabihin, kung wala po tayong gagawin, maaaring mawala ang Philippine Eagles sa generation natin. Right. I want to go back lang po, sir, dun sa usapin natin yung pag-transfer niyo po sa kanila sa different places. Specifically, ito pong nauna sa Leyte, no? I understand, ang Philippine Eagle po ay medyo sensitive sila. Kailangan po ng extra care. What were the challenges po ang nakaharap po ninyo with regards nga po dito sa translocation ng mga Philippine Eagle? Well, of course, ang pinaka-challenge natin yun is funding. No? Hindi po mura, hindi po cheap ang mag-translocate ng Philippine Eagles, but we're very happy sa support, of course, ng DNR, ni Secretary Tony Loizaga. Siya po ang office po niya nag-support, and then mga funders natin. Andyan din po yung logistics, no, ng transfer. And of course, yung pong pagkumbinse sa mga hosts, release sites natin, mga communities and LGUs, no? Kailangan makita nila na may dagdag benepisyo ang pagre-release ng Philippine Eagle, no? Hindi po sakit ng ulo. So, sa pamamagitan po ng programa, kami po'y bumuo ng Forest Guard Program, Alternative Livelihoods, Forest Protection Projects, no? Organizing ng mga youth, ng mga women, and mga education campaign. So, layunin po nito na mapakita na community po na mayroong kapitbahay na Philippine Eagle, kung pumayag po sila na tumulong sa pamamangalaga ng Philippine Eagle, ay mas bubuti ang kanilang buhay. So, I think yun po ang isang challenge. Kailangan mapakita talaga sa mga hosts, communities natin na they're better off, they have more benefits if they're good neighbors of our Philippine Eagles. So patuloy po yung pagkakalap ng pondo, ng support, and hopefully po ng support ng hindi lang po ng mga Filipinos but the international community, sapagkat ang Philippine Eagle po ay isang special na species, no. Makikita lang siya sa Pilipinas pero siya po ay gem din ng buhay. Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was Philippine Eagle Foundation Director of Operations, Dr. Jason Ibanez. Thank you, sir. Thank you so much po. Thank you. Thank you po. Dapat siguro buhayin yung kanta ni Joey Ayala. Ano? I-cover ng Bini tsaka SB19. Ano ba yung kanta Yung Agila. Paano nga yun? Nais kong lumipad tulad ng Agila. Yun yung first line. Pero ang Philippine Eagle na, yun yung narinig ko sa sinabi niyo, sir, monogamous. Di ba? Naku, alam mo, nag-stick. Akala ko noon, mga swan lang ang monogamous. Kasi sila, pag namatay yung partner nila, wala na rin, matamlay na sila. Tumatamlay din sila. Parang ano din, hindi, ang rabbit hindi. Kailangan rabbit? laging may partner. May kilala akong parang rabbit. May kilala akong parang ganyan. Hindi ko na sasabihin kung sino. Wag mo nang pangalanan. Sila hindi talaga magiging extinct. Pero yun nga, di ba meron pa rin tayo, I remember, meron pa rin tayong Philippine Eagle na pinahiram sa Singapore para yung conservation place nila doon. Pinahiram natin, sila mag-aalaga. Kasi babalik dito after 10 years. Or renewable kasi yung contract doon sa pagpapaalaga. Pero kung okay, pwede pa tayo magpadala kapalit ng dalawa pa after nung alagaan yung dalawa pa. Baka nandun yung true love nila. Baka nandun doon. Oo. Alright, sige. This afternoon, Delight, ano ba? This is Afternoon Delight sa One News. Kala ko may sasabihin ka pa eh. Quick break lamang. Oo, marami pa tayong ihahanda para sa kanila. July 3rd, 1863. In Pennsylvania, the Battle of Gettysburg ends during America's Civil War.
Union forces win a major victory as Confederate forces retreat after 3 days of fighting the war's bloodiest. 1775, a key moment during the American Revolution. General George Washington takes command of the Continental Army in Cambridge, Massachusetts. 1988, the USS Vincennes mistakenly shoots down an Iranian jetliner over the Persian Gulf. All 290 people aboard are killed. The United States later agrees to pay nearly $62 million in compensation. 1962, Algeria gains independence from French rule after nearly a decade of fighting in the North African country. Also that same year, Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! actor Tom Cruise is born in Syracuse, New York. Among his movie roles, Risky Business, Top Gun, Rain Man, Jerry Maguire, and the Mission Impossible series. And 1971. Rock singer Jim Morrison of The Doors dies in Paris. Morrison, an icon of the 60s counterculture, was 27. Today in history, July 3rd. Sandy Kozel, The Associated Press. Nagbabalik po ang Afternoon Delight. Ako po si Angela Lagunsad Castro. At ako naman po si Lourdes de Vera. Angela, merong museum inside the Manila City Jail. It's now open to everyone. Museum, hindi yung jail. At ang mga nakadisplay, mga kontrabandong nakumpiska mula sa mga bilanggo through the years. Ang detalye mula kay Mobile Journal, Kayla Makantan. Kapag inaya kayo ng museum date, G ba kayo? E paano kung malaman nyo na sa loob pala ng kulungan matatagpuan ang museo? Taong 1847 noong itinayo ang Cárcel y Presidio Correccional o mas kilala ngayon bilang Manila City Jail. Dito dinala noon ang mga bilanggo mula sa iba't ibang parte ng bansa. Nanatili rin dito ang mga prisoners of war noong World War II. Sa tagal na nitong nakatayo, saksi ang istrukturang ito sa iba't ibang klase ng pamumuno. Yung mga panahon nun, andun yung panggagarole, yung mga chain ball, yung pang mga ibang mga restraining device na mga masyadong sa pagkatao natin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Bureau of Jail and Management Penology o BJMP, isang museo ang binuksan sa loob mismo ng kulungan. Dito, makikita ang mga kumpiskadong kontrabando tulad ng bolo, sumpak, mga gamit na ginawang patalim, at mga larawan noong unang panahon. Pero bukod dito, nakadisplay din ang ilang obra na gawa mismo ng mga PDL. Ganon din ang awards at kasaysayan ng Manila City Jail. Bukas ang museo sa lahat at libre pa. Kailangan lang magpa-schedule sa Facebook page ng Manila City Jail bago pumunta. Yung pong pagbabalik tanaw po sa kasaysayan po ng pangungulungan sa bansa natin. Ngayon po nandito na po tayo sa estado na makatao at saka po yung proper development po ng mga persons deprived of liberty para po pag-join nila sa mainstream ng ating society, makita po sila mga individual. 2 billiard tables din ang inalagay sa museo para libangan ng mga PDLs at jail officers. Pinangunahan ni Manila City Vice Mayor Yul Servo Nieto ang Breaking of the Rack bilang opisyal na pagbubukas ng gaganapin na Bida 10-ball billiard tournament. Dito, nabanggit ng bise na pag-uusapan nilang gumawa ng resolusyon bilang pagkilala sa kauna-unahang museo sa loob ng kulungan sa buong bansa. Pero maganda sana kung ma-declare ito na sinasabi mo. Siyempre part ng history nga ito, yung paano yung development, yung pila ng kulungan. Mula 1847 hanggang 2024. Mahalagang kasaysayan dahil dito natin mas naiintindihan ang ating mga kultura at nakasanayan. Hindi ito perpekto,
Kaya importanteng aralin at balikan para ang masasamang parte nito hindi na maulit pa at tularan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Our next story is about a couple who recently got married. Ang siste, naiwan sila sa simbahan habang ang lahat ng guests nila nasa reception na. Anong nangyari? Ikukwento po yan sa atin ni Mobile Journal Mary Mon Reyes. Ang kasal ay ang pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Kasunod agad niyan ang selebrasyon sa reception. Pero paano kung ang bagong kasal naiwan pala sa simbahan? Napaka-memorable daw talaga ng nangyari sa araw ng kasal nina Chris Jeric at Elizabeth Manto nitong buwan ng Hunyo. Iniwanan kami. Tapos na kasi ang seremonya, pero sila nasa simbahan pa at lahat pala ng bisita nila nasa reception na. Hanggang sa dumating na yung nag-aayos ng simbahan, iimis na. Ang sabi sa amin ng simbahan, tapos na yung oras niyo, ba't nandito pa kayo? Oo nga, sabi ko, hayaan mo na, okay lang yun. Isa ko kami naikasal, naging memorable to sa atin. Tayo naiwan sa kasal. Naiwan tayo sa kasal. Ang original daw nilang plano, magmotor papuntang reception na bago raw last minute dahil isang kaanak ang nagsabing sila na ang maghahatid sa dalawa. Yun nga lang, nalimutan sila. Inabot ng kalahating oras bago nabalikan ng kaanak ang bagong kasal. Honest mistake, kaya okay lang daw kina Chris at Elizabeth. Ayon naman sa isang wedding consultant na si Camille Fornella, mas mainam talagang merong wedding planners o coordinators para maging maayos ang wedding day. Pero dahil nga hindi naman lahat afford ito, payo niya sa mga planong magpakasal, kumuha na lamang ng tinatawag na OTD o on-the-day coordinators. Sa halagang 7,000 piso, may 3 runners ka na para sa bride at groom, sa simbahan at sa reception. Importante dyan is maiwasan natin magkaroon ng wedding regrets kasi parang for the rest of your life, maaalala mo yun. May dagdag payo rin siya sa mga nais talagang makatipid sa gastos. Matuto tayong mag-set ng boundaries. Hindi tayo pwedeng mag-please ng kamag-anak, ng kapitbahay. Tapos as much as possible, mag-stick tayo dun sa budget na meron tayo para hindi naman din tayo mag-start ng ating marriage life na meron tayong mga bayarin. Kaya sa mga nagpaplano ng kasal, ito naman ang payo ni na Chris at Elizabeth. Sa amin, medyo gipit kami sa 3 months before wedding. So medyo gipit na gipit. Mas maganda, mas advance pa kayo. Kasi mas maganda planado. Mga 2 days before yung wedding, i-arrange nyo na yung dapat yung i-arrange. Yung halimbawa, tulad yung amin, DIY lang. Pero nyo na, advise nyo na yung mga dapat i-advise. Sa kabila ng pangyayari, ang masayang alaalang ito, babaunin daw nilang dalawa hanggang pagtanda. Ang mahalaga sa kasal ay ang kasiguraduhan na meron kang kasangga sa bawat hirap man o ginhawa. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Di ba lagi ang unang lumalabas sa church ay yung mga newlyweds? Di ba? At nakaabang lahat para hagisan sila ng kung ano-ano, di ba? Pero recently, hindi naman recently, but in the past couple of years na, naiiwan pa rin talaga yung mga married couples after nung ceremonies na paglabas nila. Kasi nag-ano pa sila, post-wedding pictures. Or kala ko para mag-reflect kung tama ba yung ginawa nila o hindi. Or pagsisisi. Kala ko nauna na yung honeymoon. At nasa huli na ang lahat. Ito, sa mga nagpaplano magpakasal. Puro kasal tayo ngayon, ha? Mag-isip-isip kayo. Baka may gusto kayo mula sa mapapanood natin ngayon. Ito na po, mga kapatid, ang I Saw the Signs. Oh, ba't ka tumigil? Direko, may choreography pa, oh. Sabi ko, dapat may ganun-ganun kayo dyan. Yun, no? I Saw the Signs, Wedding Ideas Edition. First photograph. Angela, ito. Please turn off cell phones. She means it. Oh, kasi maraming makukulit. Totoo. Pero alam mo, itutok nyo yung sign na yan sa mga tita ninyo. Yung mga tita kasi yung hindi marunong mag-silent at pag tumunog yung phone, nagpapanik, halughugin sa bag at hindi alam kung saan pipindutin yung silent. Paano i-off? Yan. Sige, ano yung next next photograph. Ang haba. Our wedding will have an open bar. It will also be heavily photographed so any drunken shenanigans
will be well documented and thoroughly mocked for years to come. Proceed with caution. In short, masarap ang handa naming drinks. At pag nagkawasakan dito, Walwalan tayo. walwalan talaga. Walang dangal ang mga larawan na magbumula rito. Diba? So, May Kuidaw. pagbabanta rin eh, di ba? Kuidaw. Oh, ito yung next. Ano yung next natin? Oh, seats reserved for Mrs. Always Right and Mr. Right. Yes. May nakita din ako before eh, sa isang bar ba yun? Tapos yung signage nila naman sa CR, di ba? Men on the left and ladies always right. Talaga lang, ha? Oo, totoo, di ba? Buti pa yung isang kasal na nakita ko sa mga pictures. Oh. O, yung groom, Oh. nung nahalikan yung bride, ganun eh. Parang naka-jackpot eh. Ngayon, happy siya. Ay, pwede sumulat sa P.O. Box. Kasi may nakita ko isa na gano'n eh, yung kinasal naman, nakasimangot yung yung babae. Hindi daw si Yoon Bin yung napakasalan kasi. Kaya Wow. ba si Yoon Bin? Wow, hindi. At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong Miyerkules, July 3. Ako po si Angela Lagunsad Castro. At ako naman po si Lourdes Vera. Whether you like it or not, bukas ulit 2:00 in punto ang Afternoon Delight. Magandang hapon po sa ating lahat. You.